If you pee, is it ouchy? Not ouchy. Is it pee? Not ouchy. Very good. Hindi rin siya appendicitis for now. Hindi siya nasasaktan dito. Wala siya ditong pain. Why you don't want to study? Because I want to sit down. Ka-chi-chi-ko-ga. Good. Octopus starts with letter. Oh. Okay, good job. Okay, baby bump update muna tayo. Ito na siya. Medyo lumalaki na talaga siya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Are you okay? Is your tummy ouchy? What's ouchy? What's ouchy? Tell me. Wala na. What's ouchy kahapon? What's ouchy? Sinaman. Are you sick? Are you sick? No, na. You're sick. Can I pee? Huh? So, hindi po niya problema yung pupo ito. Ang problema niya yung suka. Suka siya pagka kumakain. Sige. Pero ano itsura ng pupo din, sir? Konti lang ba? Marami? Madami din ito. Madami din. Ang mangyayari, like, Dok? magiging full diaper, gano'n? Ang mangyayari po dun sa pupo niya, Dok, ano muna, buo po muna, tapos saka magiging soft. Hindi siya hirap, sir. Hindi naman po. Kasi actually, ang iniisip ko, baka functional constipation. Yung hindi mailabas yung pupo. Hindi naman o, dapat. kasi nahihirapan siyang dumumi. Constipated or obstipated, matigas yung pupo. So, nagbabara na siya. Marami na siya doon sa tummy, kaya masakit. Nagsusuka din siya dahil full na yung tummy niya. Nandun pa yung pupo, hindi niya ma-evacuate. So, yun yung iniisip ko din. Kaso lang, May vomiting eh. may vomiting siya. Pwede actually kasi puno na. Hindi na niya maipasok. Pero yun Tapos din nawala yata yung cause ng pupo. gastro. Pwede din, opo. Kaso lang, ngayon din, uso ang pagsusuka at pagtatae. Talaga po? Sobrang uso ngayon. Dami ngayon? Marami, opo. So kaya, yun din iniisip ko, suka na suka, and then after a few hours to a few days, magtatae talaga siya. Ayan, sige. Can you please lie down over here? So tita, look at you. Ha? Yeah. Where's ouchy? Turo kay Tita Doc. Where's your ouchy? Can you tell me where's the ouchy part? Where's the ouchy? You can point where the ouchy part is. Turo, where's ouchy? Come on, Which Turo. one? Which You have one? to, Turo. Okay, I will press and then tell me if it's ouchy, okay? How about here? Is this ouchy? No. This one? No. Good job, eh? Here. Good girl. This one at the middle. Ouchy? No. How about here at the left lower area? This one at the hypogastric. Right lower quadrant? No. So baka hindi niya ma-pinpoint. Vague siya. May hilab. Hilab kaya yun. Hilab. Pag minsan pa mawawala. May kabag, Doc? Nakabag talaga Nakabag siya. Okay, Tita Doc will just open this one a bit. Okay. Just check. If you pee, is it ouchy? Not ouchy. Is it pee? Not ouchy. Very good. Makakapa dito. So, hindi siya. Hindi rin siya appendicitis for now. Hindi siya nasasaktan dito. Wala siya ditong pain. So, vague lang siya na colicky. Colicky yung humihilab. Go. It's It's not tamis. It's alat. It's salty. It's salty, baby. It's salty. It's not salty. It's salty. It's not salty. What is that? May ano na, may kulay na yung labi. Kanina, ang putla eh. No more vomit. Viral ito nga to. Mga 3 days eh. Pangatlong araw bukas. Anong 3? 3 to Sabi ni 5. Doc, hanggang 7 days daw yan. Kahit ako minsan kumikirot pa rin yung tiyan ko. Pero, Di kaya ko na. Kumbaga, is your tummy achy? Because I want to sleep.
You're sleep. Daddy, you should sleep na. Let's sleep na. Go, you sleep na there. And Okay. Oh my gosh. Because I will punch Nana. Ay, that's bad. You love mommy? You will sleep with mommy? Yeah. Okay, and then, are you feeling well now? You're feeling okay? No more icky tummy? Come on, you count mommy's boo-boo. 1, 2, 3, 4, 5. Why do I have so many boo-boos? You have so many boo-boos. Because? You don't listen to me. Because I don't listen to you? Oh my gosh. What should I do? So that my boo-boo will go away. You listen to me. I listen to you. Are you the mommy na? I will wait. Why you... If you're the mommy, why do you dede? Why still dede if you're the mommy? No, I'm the baby dragon. No, you're not. The baby dragon is in my tummy. I'm in the tummy. You're not. You're outside na nga eh. Let's go up na. You don't want to study? Oh, where's the baby? No, you should study. Why don't want to study? Lagot ka kay daddy. Oh. I no more cellphone. Oh no! Why you don't want to study? Because I want to sit down. You just want to sit down? Ay. Oh, this is little baby. Oh, baby. Oh, you go. Okay. E, O, U. Okay, let's start. E, O, O. How about ba? Ba. Ba. B, Ba, baby, bo, bo. boo. How about ka? Ka, ki, ko, ka. Da. Daddy, dito, do. Very good. What is this one? This one, Alexia. This is a... Unicorn. Okay, unicorn starts with... Unicorn starts with... Letter A. Letter U. Letter A. Letter... Ay. Sige, palo na yan ni Mami. No, Nagloloko. Unicorn starts with... Letter U. Okay, very good. How about this? What is this one? Look at this. What is this? It's a Ink. ink. Ink starts with letter I. I. How about this one? What is this one? Eggplant. Starts with letter E. How about this one? What is this one? Avocado. Starts with letter E. A. 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 How about this one? Octopus. Starts with letter O. Okay, one more time. Unicorn starts with letter U. Ink starts with letter Ink. I. Very good. Eggplant starts with letter E. Very good. Avocado starts with letter A. Very good. Octopus starts with letter O. Okay, good job. Why? Because I'm mad at you. Why are you mad at me and then you're smiling? Why are you mad? Because I want daddy. You want daddy to teach you to Yeah. write letter A? Yeah. Can you call your daddy? Daddy! Can you teach me? Can you write with me? Write with me. Say, teach me how to write letter A. Please. She just wants to call her. She doesn't want to write letters. Color. So pretty. So pretty. Are you fine na? Yeah. Are you okay na? No more Ay, ouchie yeah. tummy? I want the grape. No. Dito. Wow. I'm almost done. Wow. Okay, let's stop writing. Okay, now Mom is going to ask you. What is this? What is this? What is this one? What is this? Mango. 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 How about this one? What is that? Tomato. Tomato. This one? Peach. No, this one? Ano to? Peach. Peach yan. Hindi ko nga alam eh. Ito, what is this one? Grape. And then this Grape. one? Ano to? Durian? What is this one? Durian. 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 How about this one? Apple. Apple. Okay, flavor. now I'm going to ask you.
Is mango healthy? Yes. Is tomato healthy? Yeah. Is peach healthy? Yeah. Is grapes healthy? Yeah. Is durian healthy? Yeah. Is apple healthy? Yeah. Is chocolate healthy? No. Very good. Is ice cream healthy? No. Is candy, Lexi? No. Are cookies healthy? No. Very good. Can you write small letter A here? Like that? Can you write that? Small letter A? Small letter A is like this. And then, like that. Okay, cool. How about you? How about you? Small letter A. Snap. We go in the right Let it go! Let it go! And I don't care. Na 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 na. There you go. Oh, see that? What happened to your eyes? Kinagat ng langgam yan? No. Kagat langgam yan? No. It's because of your, milk. So you should drink milk na lang. Stop daddy na. No, I don't get milk. It's because of the milk. I think that's, that's langgam. What's langgam in English? Ant. It's the ant. Right? Is it ouchy? No. No. Is it itchy? No. It's kate? No. No then. O, you eat na. You want to take a bath with your mommy? No? You don't want to take a bath with me? Sino maliligo with you, Nana? Look, oh. It's red over here. It's red. What is that na naman? Oh my gosh. Very good. It's just like putting makeup, di ba? Yes, it's just like putting makeup. Look, I oh. want to cry. Okay, No? Lexi will hold it. Daddy, let Lexi hold Okay. it. Wow, can I Good see? job. Look here, can I see? Oh, look at mommy, look at mommy. Oh, sus. Paano yun? Paano? Oh, sus. Oh, sus. Your new favorite is mango? You like mango? Papaya or mango? Mango. Mango. Hey, baby bump update muna tayo. Ito na siya. Medyo lumalaki na talaga siya. So, ayan. At lumalaki na rin ako. There you go, guys. Sa panood nyo na nga ang ating recent life update. Well, actually, Lexi update lang ito. And my baby bump update. Pakita ko lang muna ulit sa inyo bago tayo mag-start tumalaki dito. This is my baby bump. I lost track kung ilang weeks na ako. Pero okay lang cause this week on Friday naka-schedule kami. So sa dami ng mga ginagawa ko, sa dami ng ganap ko, hindi ko na alam exactly kung ilang weeks ako. Pero yung months, I think nasa ika-6 na buwan na tayo. But anyway, sa sobrang dami nga nating ganap, ngayon lang din tayo nakapag-upload ng video. Actually, tinatamad pa ako kanina. Parang gusto ko lang humiga. But I feel like kailangan ko na kayong i-update what's happening to me. Wow! As if naman may paki kayo. But anyway, dun sa mga may pakialam, ayan, pasensya na kayo at medyo na-late ang ating vlog. This is going to be quick because I just really want to share what happened to Lexi. Para magbigay na din ng awareness sa mga mommies. I found out from Arpedia nung week na yon, which is the first week of March, kung saan nagkaroon ng gastroenteritis si Lexi. Ang dami rin palang mga toddlers, mga bata, and even adult na nagka-gastroenteritis. So, nagkaroon ng outbreak sa ilang mga lugar, pero hindi siya masyadong nababalita. So, saan niya to nakuha? Actually, hindi kami sure kung saan talaga. But a day before siya nagkaganon, before sumakit yung tiyan niya, at before siya nagsususuka, nagpunta siya sa isang indoor play area. So, di na ako magbabanggit ng pangalan kung saan indoor play area siya nagpunta.
Pero nakaka-trauma kasi yung last time na nagkaroon din siya ng foot and mouth disease, sa indoor play area niya rin nakuha. So, nung time na yun na nagpunta sila ng kanyang yaya, hindi kami kasama ni Mike. Kasi parang sinundo sila dito ng isa sa mga mommies at kalaro din ni Lexi. So, inalaw naman namin sila kasi tiwala naman kami dun sa kasama nila. At tiwala rin kami syempre sa yaya ni Lexi. But, yun nga, hindi namin sure kung dun talaga siya nakuha. Since parang nagsuschool na rin siya everyday. So, hindi natin sure. Baka sa school din. Kaya, ayoko namang i-pinpoint lang doon sa pinuntahan nila na indoor play area. Pero di ko maiwasang maparanoid kasi 2 beses na nangyari kay Lexi. Na, yun nga, nagpupunta sa mga indoor playgrounds, tapos after nun, nagkakasakit. So, nag-usap kami ni Mike, sabi ko sa kanya lang siguro pag wala ng mga sakit-sakit na kumakalat. Gastroenteritis on kids, minor lang yun nangyari kay Lexi. Not so alarming. Pero, kahit pa mas may edad na si Lexi before, kasi 4 years old na siya, tayong mga nanay, di pa rin natin maiwasan na every time may sakit yung mga anak natin, sobrang nag-worry pa rin tayo. Especially, seeing my kid na nagsusuka nung time na yon na nagkasakit siya. So, ang hirap makita yung bata na alam mo yun, in the middle of the night, tatayo para sumuka. Buti na lang malakas yung katawan ng anak ko na labanan talaga niya, hindi siya na ospital. And also good thing na yung asawa ko ay nurse. So may alam siya. Kaya, ayun, medyo mas kalmado ako. Siya talaga yung mas tumutok kay Lexi. And every time naman nagkakasakit si Lexi, siya yung tumututok. Kasi mas may alam talaga siya pagdating sa pag-aalaga ng bata. So it's nice lang na meron kaming kasama dito sa bahay, which is my husband, na may alam sa healthcare. Kaya nung nagkukwento ko kay Doc Leilani Gonzalez, yung pedia ni Lexi, ng mga updates, pag nag-update ako sa kanya, kung nagsusuka pa ba or hindi, nagtataiba, ganyan. Kinukwento ko sa kanya na medyo kalmado ako ng slight kasi nga, asawa ko naman is nurse, so medyo alam niya rin yung kalakaran, alam niya rin kung anong dapat gawin. Sa ganung klase kasi ng pagkakataon, nasuka ng suka yung bata, ang iniingatan natin is huwag siya ma-dehydrate. So, in all fairness naman, nung nagka-gastroenteritis siya, parang 2 araw lang siyang nagsusuka and hindi sobrang dalas ng suka niya. Nakatulong din kahit papano. Ayoko sabing nakatulong dahil sakit yun eh. Pero, nung time na nagka-gastroenteritis siya, parang tinake na rin namin yung opportunity para bawasan yung daddy ni Lexi. Kasi, pag may gastro ka, bawal ang gatas sa'yo. So, nung time na yun, trinay namin na wag na siyang mapadede. Pero kumakain, so nung time na yun, mas madalas siyang kumakain ng solid foods kesa dumidede siya. Ngayon, kung bawas na yung dede niya, parang gabi na lang siya and pag matutulog sa tanghali, doon na lang siya nagbi-milk. Pero all throughout the day, hindi na niya hinahanap-hanap ang gatas. So parang naging training din kay Lexi nung time na magkasakit siya, na mas kumain ng solid foods. Pero nakita agad namin yung pagpayat niya. Medyo nabawasan talaga siya ng timbang. It's just good na mabilis din naman bumalik yung katawan ng anak ko. Parang mana siya sa nanay niya, mana siya sa akin. Mabilis siyang tumaba. Mabilis din siya, hindi. Mabilis siyang pumayat, pero mabilis din naman siyang tumaba. Ako kasi, mabilis nang tumaba. Hindi pa na siya mana sa akin. But anyway, ayun nga, I'm just so glad na okay na siya ngayon. Doon sa video, di ba nakita nyo, dinala namin siya sa pedia. A day after that, yun yung day na napanood nyo rin dito, na nag-aaral-aral na kami and all that. Nagre-review kami para sa exams niya sa school. So, medyo okay na talaga siya a day after namin siya dalhin sa pediatrician niya. So, kung if ever man may mga ganong symptoms yung mga anak nyo, fever, nagsusuka, malambot yung poop, it's better mapatignan agad sa pediatrician. Mabuti na lang din, napakabait ng pedia ni Lexi. Kasi parang feeling ko, pag pedia ka talaga, dat mahaba yung pasensya mo dahil ang mga nanay ay sobrang agit pag nagkakasakit yung anak. So, all of my inquiries, nasagot ng maayos ni Doc. And parang feeling ko, siguro kung ibang pedia yun, baka agad pina-admit si Lexi. Pero siya kasi, since nag-a-update naman ako sa kanya lagi, parang siya yung nag-a-assure sa akin na, Mami, wag na muna natin dalhin ng hospital, dito na muna sa kliniko, dalhin mo, titignan ko, i-assess ko yung bata, kung dapat ba i-admit. Actually, nung time na yun na nagpunta kami sa ospital, may dala na rin kami mga gamit, kasi parang ina-expect ko na i-admit yung bata. Pero base dun sa itsura ni Lexi at sa naging assessment sa kanya ni Doc, hindi pa siya kinakailangang i-admit. So, yon. Super highly recommended ko talaga yung pediatrician ni Lexi.
Nalulungkot nga ako ngayon pag naiisip ko na hindi siya yung sasalo sa baby ko kasi yung ospital ko siya na kumanganganak, hindi siya accredited doon. So, yun lang. Doon lang ako nalulungkot kasi malapit na ako manganak. Tapos parang sinasabi ko na lang sa asawa ko, okay lang yun basta. Paglabas ng baby, doon pa rin namin dadalhin kay Doc Leilani. If you're looking for a good pediatrician, and this is not a paid ad, you can even ask Doc. Talagang sobrang, natuwa lang ako sa serbisyo ni Doc. Kasi hindi siya napapagod sumagot sa mga chat ko kahit madami, kahit anong oras, kahit super early morning, kahit minsan medyo gabi na. Nagre-reply pa rin siya kasi gusto niya rin ako i-assure na gusto niyang kumalma ako, parang ganun. So, kakatuwa makahanap ng ganitong klaseng pediatrician na alam mo yun, makakasundo mo and at the same time makikita mo na may care for your child or for your children. So, lalagay ko yung link sa description box ng video na to if gusto nyong itry si Dr. Leilani. Yung kanyang clinic is at malapit sa Fisher Mall, Quezon City. Roosevelt Avenue. Ayan, malapit siya sa Roosevelt Avenue. Tapos nag-hospital din siya sa ACE dito sa may Quezon City. And I think meron din siyang isa pang ospital sa Mandaluyong. Aside from that, ano pa ba ang i-update ko sa inyo? Oh well, ayun nga, nag-exams na si Lexi at yung ganyang edad, mga moms, alam nyo yan, mahirap turuan yung mga ganyang klaseng bata. Pero kailangan ng mahabang pasensya. Pero ayoko naman i-pressure yung anak ko. Ngayon kasi pag manonood ka ng mga videos ng halimbawa, ibang mga bata na parang ang dami na agad alam, sobra ng galing magbasa, ang galing na magsulat, and pag mako-compare natin minsan sa anak natin na bakit ito yung anak ko, ito pa lang yung kayang gawin, parang nakaka-pressure. Pero ako talaga, ayoko naman masyadong pagurin yung anak ko kasi she's just 4 and marami pa siyang taon para mag-aral. And at 4 years old, hindi naman talaga dapat pinipilit na ipasok lahat sa utak ng bata yung mga kailangan agad nilang malaman. So, dinadahan-dahan namin siya. Pag napapansin namin na parang ayaw niya na mag-aral, tinotoyo na siya, or umiiyak na siya, so nagsistop na kami. So, yung video na to na makikita ninyo, parang hindi nga yan umabot ng diretsong 30 minutes. Parang every 5 minutes, kailangan namin tumigil, or every 10 minutes, para paglaruin siya, or para pagpahingahin siya. Kasi mabilis mapagod ang mga bata sa mga aral-aral na ganyan. And ayoko naman dumating yung time na pinukpok namin siyang mag-aral at a very young age ngayon. Tapos pagdating ng panahon na halimbawa 7 or 8 years old na siya, pagod na siya. 'Di ba? Dahil parang sa bagets niyang yun, ang trato namin sa kanya ay parang college na. So, ayan, kung nape-pressure kayo dun sa ibang mga videos ng mga mommy friends nyo or ibang videos ng mga bata na napapanood nyo na parang ang dami-dami na agad alam, stop watching those kind of videos. Just focus on your kid. And then, wag nyo sila masyadong i-pressure. I-enjoy nyo yung pag-aaral magsulat or magbasa with them. Kaya pati yung pag-iyak ni Lexi, tinatawanan ko na lang pag tinuturuan ko siya. Kasi nasa utak ko nga, bata pa kasi ito eh. Hindi naman natin pwedeng ipilit agad na malaman niya ang mga bagay-bagay. And I'm very sure na pag pinapanood niyo yung mga videos ng anak ko, kasi ito, I always get this a lot. Tinatanong nila, ano vitamins ni Lexi? Anong ginawa mo kay Lexi? Bakit sobrang galing niya magsalita? Ba't hindi siya bulol at her age? Parang madalas napagkakamalan po si Lexi 5 or 6 years old sa laki niya and the way she speaks. Kasi nga, matatas talaga siya sa pagsasalita. So, wala po akong ginawa. Kinausap lang namin siya ng kinausap. Talagang dito sa bahay, mahilig lang kami makipagdaldalan kay Lexi. And I feel like nagmana siya sa nanay niya. Wow! Parang feeling ko, dahil buong pagbubuntis ko, nag-work pa rin ako noon as a DJ. Hanggang lumabas siya, naririnig siguro yung boses ko, kaya ganun, madaldal siya. Diba? Both of my kids, even si Sab, nung edad ni Lexi, ganun din siya kadaldal. Hindi yun because of vitamins. Pero siguro nakakatulong din, diba? But I think it's more of communicate with your child talaga. Kung gusto nyong mas maging confident sila, kung gusto nyong mas maging magaling magsalita, hindi mabulol. Never namin kinausap si Lexi na parang baby talk or when you worse, yung mga ganon. Never yun. As in talagang, even before hindi pa siya marunong magsalita, diretso na namin siya kinakausap. So yun, baka that one might help para sa inyo. Pero yun nga, kung si Lexi ganon, tamad naman siya pagdating sa pagsusulat. Ayaw na ayaw niya nagsusulat. Ang gusto lang niya ay mag-color,
and sometimes mag-read, pero pinaka-favorite niya mag-color. Pero hate ng anak ko ang magsulat. At masasabi ko ngayon na hate niya rin talaga mag-aral. Pero kailangan namin siyang pilitin pumasok sa school dahil yun na lang yung way niya para meron pa rin siyang, para makapag-socialize pa rin siya with other kids. So yes, I do get the pressure then sometimes pag nakikita ko na, uy, ang galing naman na ng batang to, ang galing na niya magsulat, ang galing na niya mag-math, ang galing na niya magbasa. Pero wag tayo magpa-pressure sa anak po ng ibang mga nanay kasi at the end of the day, iba-iba po ang development ng mga bata. Hindi natin pwedeng i-compare yung anak natin sa ibang bata. So wag kayong maiinggit kung super duper galing magsalita ni Lexi kasi meron siyang mga bagay na hindi pa kayang gawin na for sure kayang-kaya ng mga anak nyo. So, ayan. Sabi ko, quick lang to, pero parang nakikita ko more than 10 minutes na. So, magpapaalam na ako sa inyo mga moms. Sana na-enjoy nyo ang mabilisang life update natin with Lexi and again, my baby bump. I will make sure to update you all very soon. I'm really sorry if di ako masyado nakakapag-upload dito sa YouTube kasi usually weekly tayo, pero ngayon hindi na kasi bukod po siya. Ang dami ko talagang ginagawa, tamad ang buntis for today's video. Most of the time, I just really wanna lay down and just watch TV and read kasi parang napagod na ako sa buong umaga sa pagtatrabaho sa radio. So, yun. But anyway, guys, thank you so much for watching this video. And I do hope na enjoy nyo yan. If meron kayong mga gustong sabihin or itanong, feel free to comment sa ating comment section below. Thank you guys for watching this video. Until next time, see you in my next vlog. Bye-bye!